pinipigilan ni Mama sa mga gusto namin eh. Pag-iisipan ko muna. Anito't parang napipilitan pa. Ngumiti na lamang ako dito at saka ako sinubuyan ng tubig gamit ang kamay ko. Gumanti rin to sa akin. Nag-enjoy kami sa basaan namin kaya nang tumayo ito, basang-basa ang damit at pantalon. Jade, mukhang may maliligo nang wala sa oras Pasaway. Usal nito. Jane! Sigaw ni Ken. Pareho kaming napatingin. Something happened. Kaagad akong umahon para puntahan sila. Sumunod lang sa Jade sa akin. Nasa gilid sila ng tubig. What happened? Tanong ko kaagad habang tinitingnan ng sugat ni Kath. Hindi ko alam. Pag-ahon ko may sugat na ako. Sabi niya at parang maiiyak. Kung doon kang part pumunta, matatalim ang mga bato doon. Pasalamat ka't mababaw lamang yan. Paliwanag ni Jade. Habang nakaturo pa talaga. Pag ito nanuno, bakit ngayon mo lang sinabi? Galit na baling ni Kath sa kanya. Bakit? Did you ask? At sino bang kaga magtutupi sa isang falls? Pagtataray ni Jade, hama nakataas ang kilay. Napailing ako sa pagkamataling ng pinsan ko. Mabuti na lang may dala ako emergency kit at nasa bag ko. Inggit ka lang. Maganda ang katawan ko kaysa sa'yo. Mabuti na lang. Sabi nitong galit na galit pa. Grabe. Lakas din ang tama mo, no? Inis na sabi ni Jade. Tama na yan. Pag-aawat ko sa dalawa. Jade, pwede bang tingnan mo kung saan siya nasugat? Utos ko. Bakit ako? Jade naman, kailangan natin i-report to kay Manong para malagyan niya ng babala kung saan parte man yun. Paliwanag ko, pero ang totoo, narinig din ako sa mga to. And I can see na kahit si Mike gusto na nilang akitin. I am annoyed at them, kaya kahit hindi ko galing magbra, makikipagsabayan na ako. I have a good body too. Hindi nga lang ako model, ako na lang titingin. Presenta ni Blake. Hindi. Pigil ko sa kanya. Ayoko may masaktan na naman sa inyo. Si Jade lang may alam sa bahagi ng falls. Paliwanag ko. So okay lang na ako yung masugat? Taas kilay niyang tanong. Jade, hindi ka naman siguro tanga para magsugat, no? Inis kong sabi na pinagdiinan pa yung salitang tanga. Okay, fine. Kung di lang kita pinsan, tinapon na kita. Walang nagawa niyang usal. Pwede ba umayos nga kayo? Para kayo nakakita ng multo eh. Utos ito bago tumalon sa tubig. I cannot blame them how they looked at Jade. Maganda talaga ang katawan niya ever since kaya deserve niya ang mapunta sa top model. Napatingin ako kay Mike. I thought she's looking at Mike pero sa akin pala to nakatingin at nakangiti. I can even see the loss on his face. Hindi ko siya masasisi if he feels like that. Ako rin kaya, tigang na no? It's been so long since may nangyari sa amin tapos lasing pa ako. Uy, ano yan? Official na ba? Pangainis ni Mike nang umupo si Blake sa tabi ni Jade na makauwi kami sa bahay. Pero bago kami makauwi, sandamakmak na reklamo munang inabot namin. Mukhang binabakura na. Si Ken na nakangisi pa. Matari talaga yung pinsan mo like you. Bulong ni Mike sa tenga ko nang tingin sila ng masama ni Jade. Ganyan talaga kapag in denial. Bulong ko na ikinangiti pa ng loko. Lasingin na lang natin na magkalakas loob yung pinsan ko. Natawa na mahina si Mike sa sinabi ko. Umiling-iling pa. Oo, baka maunahan pa ako ng iba. Just stay by my side. Baka dumikit na naman sa akin si Kat. Ani Blake, saka pa may binulong kay Jade. May future talagang dalawang to. Wow ha, feeling ko pito talaga ako no? Nandito kami para paglapitin pa sila na sana tumalab. Pero sa ugali ng pinsan ko, kailangan pa talagang sapi ng alak para maraging marupok to kahit kaunti man lang. And the rest, bahala na si Blake kung paano niya mapapaamo sa Jade. Di rin ako nakaligtas sa pangainis ng pinsan kong yon. Nothing happened to me and Mike for the whole night. Tapos sasabihin niya meron? Mabuti na lang at nakauwi na kami. Vacation is finally over. Lapaypay ang buong katawan ko pag uwi namin ni Mike sa bahay niya. Ang sakit ng buong katawan ko sa biyahe. Tired? Tanong nito sa akin at umupo sa tabi ko. Yeah, parang pinupunit yung katawan ko eh. Pagbibigay alam ko sa kanya. Can I take a bath? Sure. Anit at saka ako'y nalikan sa noo. I will cook dinner for us habang naliligo ka. Anito then he kissed me in my forehead. Mabilis kong ikinawit ang kamay ko sa batok niya and smiled so sweet at him. Can you carry me there? Malambing kong tanong. He smiled and obliged. Feel ko maging sweet ngayon. He is my boyfriend after all at saka kami na lang ang magkasama ngayon. No one will annoy me like Jade doing. Pagdating sa kwarto, dahan-dahan niya ako ibinaba but I never let go of his neck. After what I smell in
Danek, akala ba nito palalampasin ko yon? Hindi ka pa ba maliligo? Tanong ko sa kanya. Mamaya na. I should cook for you first. Baka hindi ka na naman kumain. Pag-aalala nito sa akin. Hindi ko napigilan yung kaswitan ng boyfriend ko. Kahit nung naniligaw pa siya, he always bring food in my condo. At sinasamahan din niya ako to make sure na kumakain ako ng marami. Kung ikaw na lang kayang kainin ko, is that enough? Tanong ko na may naglalarong ngiti sa mga labi. Babe, I want to but I think that's not a good idea. Anitong dinikit pa yung noo niya sa noo ko. Kagagaling lang natin sa biyahe at alam kong mabaho ako. Mabaho? Kurot kilay kong tanong tsaka ko inamoy yung leeg niya. You still smell so good. Sabi ko habang inaamoy ko yung leg niya. I can feel how he fit for what I did. Napangiti ako sa ginawa niya while I'm still in his neck. May kagagahan naman ako naisip. I lick his neck that made him groan. Saka ko to sinipsip at kinagat ng mapino. Without hesitating, I suck his neck. Jane? Habol ang hininga niyang tawag sa pangalan ko. Stop! Utos nito habang bumibilis pang paghinga niya. Parang akong nainitan sa ginawa ko sa kanya. He held my waist so tight that gave tingling sensation in my body. Imbes masaktan, nagustuhan ko pa yung pagkakahawak niya sa akin ng mahigpit. Then he groaned again while I licked him again. Mas dalo lang tuloy akong ginanahan sa pag-ungol nito. I can feel that he is already hard. Do you really want me to stop, babe? Malambing kong bulong sa tenga niya, then I'm back licking him again while my hands are busy unbuttoning his shirt. Nang maalis ko ng lahat, mabilis kong hinaplos ang dibdib niya. I remember, matigas talaga ang dibdib at abs niya. I can feel now. Bago ko pa maalis yung belt ng pantalon niya, nahawakan niya na yung kamay ko. Nagtatangang tumigil ako sa ginagawa ko at saka ko siya tiningnan. He is staring at me with desire. Oh, hindi ka naman siguro lasing, right? Tanong nito. Napangiti tuloy ako imbes na mahiya. I remember na ako rin yung nangakit sa kanya noon while I'm doing now. Mukhang di rin ito nakalimutan yung ginawa ko sa kanya noon na. Nope, I am totally in my good mind. Nakangiti kong sabi. Hangover? Tanong na naman ito. Nasa matinong pag-iisip nga ako. Why? Ayaw mo ba talaga? Balik tanong ko. Nagtanong pa ako, halata namang gustong gusto niya rin. No, I just want to make sure that you are in your right mind, babe. Anito't saka ngumisi. I want you so badly right now. I want you to now, babe. Sabi ko na kinagat pa yung pang ibang labi ko. Umayos ako ng higa paharap sa kanya. Mabilis niya ako niyakap sa balakang at pinaunan pa nito ang isang braso niya sa ulo ko. Lalo pa niyang pinaglapit ng mga hubad naming katawan. I love you, babe. Malambing nitong bulong sa tenga ko while he is kissing me so gently in my head. I love you too. Sabi ko at saka ako tumingala sa kanya. Tumingin to sa akin saka tumawa ng mahina. Then he kissed me so fast in my lips. Sure, I'll bring you to heaven this night but pa talaga, no? Kailangan ko muna magluto so we can eat. Baka ibang heaven na yung mapuntahan natin kapag nawalan tayo ng lakas pareho sa gutom. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Mukhang maging yung chan ko yung nagreklamo na rin when Mike said that. At mukhang narinig ni Mike yon. Natawa kasi ito. Then he stand up. Habang ako'y nakahiga at pinagmamasdan ito kung paano niya suotin yung pantalon niya kanina. Then he leaned again to kiss my forehead. Take a shower. Anito't saka ngumiti ng pilyo. Napailing na lang ako sa sinabi niya while smiling sa kanya na ako iniwan. Days passed, nakabalik na rin ako sa trabaho ko. Sa tagal kong wala sa ospital, parang namiss ko yung amoy gamot dito Welcome back, doktora. Nakangiting bati ni Lucas sa akin. What a great day. Usal ko sa utak ko. Ang aga-aga mo kaagad ng lokong to ang makikita ko. Thank you. Sabi ko lang, saka ko siya nilampasan sa hallway. I don't want to talk to him. Nakakaita lang kasi ang pagmumukha nito. Nagulat ako when he suddenly grabbed my arm. Kagad ko siyang tinignan ng matalim. Bitiwan mo ko. Malamig kong sabi sa kanya. Oh, come on, Jane. Anito't saka ngumisi pa talaga sa akin. Huwag kang feeling virgin, hindi bagay sa'yo. Halos pagdikit talaga yung mga kilay ko sa sinabi niya. Ako, feeling virgin? Kunot kilit akong tanong sa kanya. Yes, you are. Anito't saka ngumiti na nakakairita sa paningin ko. Come on, let me taste it too. Malay mo, pabago ko yung isip mo at iwan mong lalaking yun ang dahil sa akin. Are you still on your mind? Inis kong sigaw at saka sapilitan kong hinihila yung braso ko. Pero lalo lang humihigpit ang hawak niya. Bitawan mo ko. Matigas kong sabi. Nope,
Unless you let me taste it too. Anit at sa kanya tinignan ng buong katawan ko ng may pagnanasa. Damn it! It made me I've been wanting for you so long. Ang hirap mo lang paamuhin. Alam ko yon. I can see how he looks at me. Pero ngayon nagmula yon sa bibig niya para akong kinilabutan sa sinabi niya. Like this is the first time that something bad happened to me and Jade. That memory until now is in my mind. Shut up! Bitiwan mo kung manyakis ka. Pigil kong sigaw sa kanya. I don't want to get some attention. Ngumisi lang to sa akin kaya lalang humigpit ang hawak niya sa kamay ko. You're just wasting your voice here, Jane. Kung gusto mo, we can go in a private place. Nito sa akin. I will make sure worth it ang pag-ungol mo under me. Mayabang niyang sabi. Napatiimbagang ako sa sinabi niya. Kung palakasan lang talaga, wala akong kaya sa lalaking to. Dagdag pa na mas malapit kami ng pintuan ng storage. For sure, saglit lang ako makalakad ng lokong to. I am ready to shout para makawala sa lalaking hinayupak na ito. When someone suddenly hold his shoulder, pagtingin ko, it's Mike. Halos magdilim ang mukha nito sa nakita niya. Huwag sana siya mag-isip ng masama. Can you let her go? Utos yon, hindi tanong. I can see how dark his presence. Mukhang anumang oras ay makakapambugbog na ito. Ngumisi lang si Lucas habang nakatingin kay Mike. I think he is not scared like before. Hindi ba niya nakikita kung gaano kadalim ang mukha ni Mike? Tipong makakapatay ng loko eh. Sino ka ba sa tingin mo? Para utusan mo ko ng ganyan. You are just nothing, so why would I obey you? Mayabang nitong tanong. Muntik na ako mapatakbo nang umisi si Mike na madilim. Kung hindi lang ako hawak ni Lucas, baka nakatakbo na ako na malayo sa takot. I am just her boyfriend. Ani Mike na nakangisi kay Lucas. You don't know who I am and what I can do to you. Kaya kitang paalisin kung saan ka man naroon ngayon. And not just like that. I can smash you like a tiny little bug. Kita kayo medyo pag-aalinlangan ni Lucas na sumagot. Seeing Mike like this, mukhang gagawin nga niya yung sinasabi niya. I've never seen him like this and for sure, he can do it in an instant. Naramdaman ko yung pagluwag ng hawak ni Lucas sa kamay ko, kaya mabilis ko itong hinila sa kanya. Ang yabang mo. May diing sabi ni Lucas habang nakatingin pa rin kay Mike. I am not. Anito habang nakaharap kay Lucas. Kaya ko lang talagang gawin ang sinasabi ko. Bago pa matapos si Lucas ang sasabihin niya, mabilis at malakas siyang sinuntok ni Mike, dahilan parang balibag ito sa sahig. Dumugo din ang labi ni Lucas sa ginawa ni Mike. Napatakip na lamang ko ng bibig sa gulat sa ginawa ni Mike. I did not expect him to do that. Mike have a calm temper than me. That's the only thing I'll do to you, so expect the boom. Ani Mike tsaka hinawakan ng kamay ko. Hindi ko palalampasin ang ginawa mong pambabasta sa girlfriend ko. You don't have the right to say that things to her. Tiimbagang nitong sabi. Sa kanya ako hinila ko saan ako hinawakan ni Lucas. Kaya napangawi ako sa sakit and I think he's really mad. Sa uri pa lang ng paghawak niya sa akin eh. Hinila niya ako hanggang makarating kami sa head office namin. Balak ba niya magsumbong sa may-ari ng ospital na to? Mike, it is just so simple misunderstanding. Hindi na natin kailangan sabihin pa sa may-ari ng ospital. Pigil ko sa kanya habang naglalakad kami. He stopped and looked at me so serious habang hawak pa rin niya yung kamay kong nananakit. It's not just a simple misunderstanding, babe. Binabastos ka niya and that's not simple. Anito sa akin. Tama naman. Ayoko lang kasing lumaki yung gulo. Ano lang ang sasabihin ng may-ari? Hindi ako tatayo at walang gagawin habang narinig ko yung mga sinasabi niya sa'yo. And I won't let it go kung yan ang inaakala mo. Babe, I love you. And I won't let other people treat you like that. Sabi nito at sa kanya tinignan yung pulsuhan ko. Nahawak niya. Dinig ko pang pagbuntuhan niya nito while looking at my wrist. Masakit ba? Nag-aalala pa nitong tanong. Hindi naman. Pagsasinungaling ko at kita ko yung pag-aalala niya sa mukha niya. Then he looked at me. Don't worry. Malayo yan sa bituka. Sabi ko at saka pilit na ngumiti. So hihintayin mo pang lumapit sa bituka mo bago ka gumawa ng aksyon? Taas kilay pa nitong tanong sa akin. I should not just give him a punch. Dapat pala sinigurado ko ng sa ER ang bagsak niya. Babe, that's not right. Pinandakihan ko pa siya ng mga mata. It is right. Lalo na kung sinasaktan niya yung babaeng mahal na mahal ko. Anit at saka seryoso nakatingin sa mga mata ko. This man, masyado na akong pinapakilig. Ang aga. Kung kiligin pa naman ako parang teenager. Come on. Anit at saka pinagsalikop yung mga palad namin.
Pagpasok namin sa office ng boss namin, kagad tong tumingin at ngumiti sa amin. He is looking at Mike. What brings you here? Tanong kaagad nito kay Mike. Saka tumingin sa magkahawak naming kamay. Hindi ka naman siguro magpapakonfine dahil sa sobrang pag-ibig, ano? Naguguluhang napatay na ako kay Mike. Kilala ba niya yung may-ari ng ospital na pinagtatrabahuhan ko? Na, I'm fine. Ani Mike saka ko po sa sana na nasa office. I wanted to fire someone. Malamig nitong sabi while standing in front of my boss. Straight to the point. Wala nang paligoy-ligoy pa. Anang boss ko na nakangiti habang nakasandal sa swift chair niya. Give me a reason why should I do that? Sapat na bang rason yung pananakit at pambabastos niya sa girlfriend ko? Ani Mike. Yung boss kong pinakatitigan ako at mukhang nakita yung pamawala ng pulsuhan ko. I guess it is. Anit at saka seryosong tumingin kay Mike. I will fire him and I will make sure hindi na siya makakapasok pa sa mga ospital ko. Rest assured to that, Mr. Ford. I am glad to hear that. Ani Mike at halos hindi ako nakapagsalita. I did not know na kilala niya yung boss ko. Kaya palang lakas ng loob ng lokong to. At hindi na ako magtataka kung bakit nasunod ang gusto noon ni Ray. I know. And by the way, Miss Jane, you can have a rest for at least a month. Ani boss at tumingin sa akin. Napatayo tuloy ako sa sinabi niya. Sir, I can't. Kababalik ko lang ho sa trabaho at saka di naman po ito masyado masakit. Taranta kong paliwanag sa boss ko. Nakakahiya. I've been in vacation for 2 weeks tapos magbabakasyon na naman ako. Ano na lang sasahurin ko if I accept his offer? I know. And don't worry, I will pay your salary for a month. Basta wag na lang sanang namabas ito sa iba. Anito at saka ngumiti sa akin. I will make sure I'll take care of the Dr. Lucas, so don't worry so much. Napakurap-kurap ako habang bahagya, nakawang ang bibig ko. Did I hear him right? O nabingin na lamang ko sa sinabi niya? Bago pa ako nakapagtanong, nagsalita na si Mike. Dapat lang. One of your staffs are so rude. If this incident happen again, ako na makakaharap niya, Mr. Diaz? Matigas na sabi ni Mike. Yeah, sure. Sorry for the trouble. Siya pa talaga nagsorry ano? Miss Jane, do you want me to cure your wrist? Tanong nito habang nakangiti ng simple sa akin. Sasagot sana ako nang maunahan ako ni Mike. Ako na lang gagamot sa girlfriend ko. May halong galit itong sabi. I like how seloso he is. Feeling ko tuloy ang ganda-ganda ko. I think we should go now. Paalam pa nito. Thank you, sir. Mabilis kong sabi bago pa kami makalabas ng pinto. He smiled and nodded at me. Pagdating sa bahay ni Mike, agad niyang nilagyan ng ice pack yung wrist ko. Ang gaan ng mga kamay niya, parang di siya lalaki. Pero when it comes to bed, he is so rough. Thank you for being there for me. Tayang nasabi kong nakapagpatingin sa kanya. Baby, don't need to thank me. Anit at saka umupo sa tabi ko and kissed my forehead. I'm always here for you kasi mahal kita and I won't let anyone else hurt you. I love you so much, babe. Napangiti ako sa sinabi niya. My heart beat so fast again na parang si Win lang ang may kayang gawin nun sa akin. I love you too. Malambing kong sabi, tsaka tinago yung mukha ko sa dibdib niya. Kaagad naman niya ako niyakap at tinilikan sa aking noo. Ilang minuto pa kami sa ganong posisyon when I remembered something. By the way, how's Jade? Tanong ko sa kanya. I think Blake really is interested to Jade kaya wala lang nakarasobyo yun. Yung gagong yun na umamin sa pinsan mo. Napaayos ako ng tayo sa sinabi ni Mike. You think so? Tanong ko sa kanya. Kita ko yung paghanga sa mata ni Blake when he see Jade. I'm not just really sure. Hindi ko naman masyadong kilala yun eh. Pero Mike knows Blake better. Yes. Anito at saka ngumiti. Tayo at panahon lang kailangan ng lokong yun para umamin. Or maybe he needs some jealousy in his cells para mapilitan siyang umamin. Napangiti ako sa sinabi ni Mike. And I think Jade is like that too. Ayaw lang umamin ng pinsan ko. Nakakaya nga naman kung babae ang unang aamin. Lalo na kung matino ito at walang sapi ng alak. Gaya ko. Don't worry about Blake and Jade. He's taking good care after her. Anito at saka ako mabilis sinalikan sa mga labi. I love you, babe. I love you too, babe. Malambing kong sabi. He smiled and kissed me again. Nakaagad ko namang tilugunan. Naghiwalay lamang ang mga labi namin nang pareho kaming kapusin ng hininga. For the past few days, talaga namang nakakainip sa kondo ko. Kung hindi lang ako pupuntahan ni Mike after work, hindi na mawawala yung inip ko. Ayoko namang gumala at mag-aliw-aliw. I'd rather stay in my condo.
Nandyan din yung panginis ko kay Jade pero sa huli, ako rin ang may inis sa saan pa kaya pinaglihi ang babaeng yun? At ang lakas ng loob niya namang asar. Mike, damn! Bulong ko sa utak ko na matapos sa isa pang meeting kasama si Blake. Halos araw-araw akong nai-stress. Mas nakaka-stress pa pala magtayo ng ganitong company kaysa sa mga restaurant ko. Lalo pang dumami ang ginagawa ko ngayon dahil sa Amandang yun. Gusto niyang siraan si Jade sa lahat ng bagay. Ganun ba talaga ka-desperate ang babaeng yon? She is pissing me off. Mabuti na lang pala di ako kaagad umalis ng company ni Blake kahit patambak din ako ng trabaho sa mga restaurant ko. Kung hindi lang pinsan ni Blake ang modelong si Emergad, I surely leave this company fast. Thanks for still being in my side, bro. Ani Blake nakakapasok lang sa office ko. Pansamantala, while I'm working with him. Thank you lang. Biro ko. Why don't you treat me on a vacation? Mas matutuwa pa ako. Sure, I will. Sabi ko at nasa tabi ko. Stress is visible in his face like me. Just let me thank you for still being here kahit patapos na yung usapan natin. Siguro nga baliw na ako sa mga problemang idinutulot ni Amanda. She's nothing, bro. She may be famous, pero hindi kasing sikat ang girlfriend mo. Totoo kong sabi. Jade is really a big star simula na magtrabaho to kay Blake. Lalong malakas ang sales at lalong-lalo na ang mga news. I did not expect this kind of thing. At saka wag mo siyang masyadong alalahanin. I am sure Jade can handle her after all. Mukhang magkaugali lang yung mga girlfriend natin. Yeah, you're really so right to that. Pagsang-ayon ito sa mga sinabi ko. Kung gusto natin hindi tayo hihiwalayin ng mga yon, we should separate them kapag naiinis o nagsiselos. Talo tayo kapag magkasama sila. Iiling-iling nitong sabi. But I love Jane so much. Bonus na lang talaga yung pagiging tayuin niya. Nakangiti niyang sabi. Same here, bro. I really love Jade. Anito habang nagniningning ang mga mata niya. I can't breathe when I'm not with her. Kulang na lang itali ko siya sa tabi ko. Harata sa mukha niya ang pagmamahal niya kay Jade. Jane is right. Both of them are a great couple. Kung hindi ko pinayuhan lokong to, sigurado hindi siya amin kay Jade. Kung torpe ako, mas torpe to. Pero ba't ganon? When it comes to other girls, ang tatapang namin. Pero nang dumating sa amin mong pinsan, parang nabahag ang buntot ko. Anong parang? Nabahag talaga. Pagtatama pa ng utak ko. I guess that's really true love. Mahina akong pagtatanggol sa sarili ko. Maiba ako. Do you know that Tita Mitch is having a problem in her company? Tanong ni Blake sa akin. Napakunot ang kilay ko sa sinabi niya. Pero hindi na ako magtataka kung papaano niya nalaman. And Jane did not tell it to me. No, what's happening? Tanong ko kaagad. Someone is trying to take my company down. I'm not just sure who is it. Anito't kita ko yung galit sa mga mata na alam kong nakikita niya rin sa akin. Let me know if you know who he is. Malamig kong sabi. I won't let anyone hurt my girlfriend, Mom. I will send him or her in jail. Hindi ko hahayaang saktan niya ang girlfriend ko. I will, and don't worry. We have the same feeling. I won't let anyone hurt my boyfriend. Kahit sino pa yan, I will make sure na magsisisi siya na pinakailaman niya yung family ng girlfriend ko. Ani Blake at saka ngumisi. Nang madilim. Talagang nilamon na kami ng pagmamahal namin sa mga pinsan. We won't let anyone hurt them. Tama na yung mga dinanas nila noon. And I know Blake can feel that too. Naunahan lang niya ako na mahanap yung gumawa ng masama kina Jane at Jade. Kung hindi, baka mas lalong malala ang dinanas sa akin noon. Knowing Blake, he has a smooth heart too. Hindi nga lang halata.